Okay, paano naman kung na-realize mo na kulang pala yung mga fields o yung mga columns na nilagay mo tapos gusto mo siyang dagdagan. So, ang ating command dyan is alter table and then the name of the table. Tapos, add column. Then, briefly describe kung ano ba yung column na gusto mong idagdag. Okay, so gusto ko idagdag si status. Okay, para malaman natin varchar. Okay. Ayan, query okay. Yan. So, nakita mo, nakadagdag na si status being a varchar, not null. Walang default value as well. So, pagka inano natin yan, pinakita natin yung laman yan, select asterisk from student underscore list. Yan. So, si status walang laman. So, ano lalagay natin sa status? For example, enrolled, dropped, o kaya nagpalit na ng kasarian, nagkasawa na, o sumakabilang bahay, kung ano man. Joke lang. Okay. So, mag-update tayo ng table. So, update. Update. And then, lagay natin yung ating table name, student underscore list. Tapos, set. So, set natin ngayon si status. Status equals active. Tapos, sino man particular na ilalagay natin? Where student ID equals to 1. Alright, so, try natin. Okay, so makita mo may laman na yung student ID 1. So, si student ID 2, di ba si Marvin Abolo. Okay, so, natin si update, student list set, active. Naman natin ito, hyperactive. Okay, first, student ID equals 2. Yan. So, select from tayo. Yan. So, hyperactive. Kita nyo dito. Next. Ito naman, super hyperactive. For student name equals 3. Okay. Alright. So, kita nyo ba? Super hyperactive. Alright. So, what else? Okay. So, ano ba gusto natin gawin? Gusto natin mag-delete halimbawa ng data. So, kung gusto natin bawasan, yun naman ang ating database mo, tanggalin muna natin si Marvin. Okay? Yaan muna natin si Zhao at saka si Michael sa loob ng ating student list. So, madali lang yan. So, ang gagawin mo lang is delete from, tapos define the table name, student underscore list. Tapos, where clause, where student ID equals to 2. Okay. So, pag hinanap natin ngayon yan, si select from, so makikita natin 1 entry na lang. So, try natin mag-insert ulit. So, insert tayo. Yan. Insert into student list. Tagal. Na nga. Okay. So, lagyan natin ating student name.
student, last name, course, year, semester, status. Tama ba? Stud name, stud L name, course, year, semester, status. Okay, and then values. Tapos, lagay natin dito. Siyempre naman tayo sa mga girls. Sino maganda sa mga girls? Wala akong maisip. Pampatagal tayo. Mag-isip na lang tayo ng iba. Si Bitoy. Okay. Bitoy. Si Bitoy. Kolokoy. Okay. Ang kanyang course ay CST syempre. Second year, second sem. Status niya ay draft. Yan. So, hindi niya nakayanan ng hirap ng prog. Uy, error. Bitoy, Kolokoy, CST, 22. Kasi yung CST natin ay walang open and close parenthesis. So, yung CST, kailangan na open and close parenthesis. Parenthesis. Okay. Okay, so let's select from. Yan. So, si Jao. So, kung makikita nyo, yung nawala yung number 2 dito, nung nag-enter tayo ng bagong information, which is Bitoy Kolokoy, mali pa yung spelling ni ma'am, ay hindi siya nagkaroon ng panibagong number 2. The database remained auto-increment. So, sunod-sunod siya sa 4, such that hindi magkakaroon ng chance na magkaroon ng duplicate student ID since it is auto-increment. So, that's how it is. Okay. Let's see. Halimbawa naman, gusto nyong pagkatapos ng pinagkahirap-hirapan nyo, ay tanggalin. Nagbago yung isip nyo. Ayaw nyo na makita si student list. So, simply drop, table, tapos yung table name, student underscore list. Okay, be careful na gagawin nyo itong mag-drop ng table or mag-drop ng database. Kasi si MySQL ay sobrang obedient. Hindi kanya tatanungin kung do you really want to drop this table. Kung ano sinabi mo sa kanyang i-drop mo to, i-drop niya na yun agad-agad. So, be very careful. Okay guys, good luck sa exam. Sana tomorrow may pasok na. Okay, so kung gusto mong bumalik at maalis dito sa MySQL, gusto mong bumalik sa root directory, simply type exit, semicolon, boom. Okay, at dahil naiirita ka, sobrang puno na yung laman, yung ating mga CMD commands, gagana na dito. Alright.